news anchors, commentators, and DJs nationwide. 5,000 plus reporters and correspondents nationwide. RMN, Radyo Mo Nationwide. Ang totoong nationwide news network sa Pilipinas. Sa Surigao, DXRS 918. Tatak, RMN. Radyo Mo Nationwide. Minsan, hindi mo alam kung ano ang pinag-uusapan, kung sino ang nagtatanong, at kung ano ang tanong. Ngayon, ang tenga't isipan ay buksan. Intindihin ang bawat issue dahil tayo ang apektado. Straight to the point. Ito ang balitaan at talakayan na tunay na diretsahan. Walang paligoy-ligoy, tagos, lubos, umaagos. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tatak RMN, Radyo Mo Nationwide. Gaya, kumusta? Maradyaw na buntag na saba sa Idyotanan. Ako si Radyoman Gaychu, makigaiba na isaba ang dinis sa Wednesday edition and straight to the point. Straight to the point. Headliners. Sa mga headlines nato para kuman na adlaw, Miyerkules ang pizza 27 ng Mayo 2026. 74 anyos na inahan giunay pagtigbas sa patay sa isa ka galingon na anak. Panday na mi sideline sa pagpamaliga ng druga dakpan sa bypass operation ng ato mga otoridad. Samtang wanted sa kasong cyber libel na sikop sa implementasyon sa warrant of arrest. Empleyado isab sa isa ka hotel na palgang waya na kinabuhi human maghunos sa isa ka galingon. Samtang People's Day 2026 ipahigadon isab kuman o malampuson na tagapahigadon kahapon na adlaw sa may Barangay Luna. Proposed pay parking ordinance otro na taga-tuki sa sangguniang panglungsod. Samtang culmination program sa National Heritage Month ang tagapahigadon kagabi ubay-ubay ng mga talintong Surigao noon ang nagpakita sa ila kamayunlaki sa pag-aawit ng mga Bisayang kanta lakip na sa mga pagbalak sa Surigao nun. Samtang ato isab na sayran na padadon kuman ang mga pagpaningusog sa paghatag na dugang nakaradyawan diyon sa mga barangay sakop din sa ato syudad. Amo dyan ato mga headlines sa ato mga balita para kuman na adlaw. Miyerkules ang pizza 27 ng Mayo 2026. Tatak RMN Report. Weather Report. Pagisayran nato kuman ang pinaka-latest update sa lakat sa ato panahon pinagi na ni Engineer Francis Simorlan ng Pag-asa, Surigao. Mayong buntag mao kini ang pinakabagong update sa panahon diri sa Surigao del Norte, Siargao Island ug Dinagat Island karong Mayo 27, 2026. Ang southwesterly wind flow makaapekto kini sa Palawan o sa kasadpan bahin sa Mindanao. Ug ang trough of tropical depression makaapekto sab kini sa ubang bahin sa Mindanao. O kining tropical cyclone gawas sa Philippine Area of Responsibility kaganihang alas 3 sa kaadlawon. Ang tropical depression gibanabana kini nga nasa gilayon nga 1,230 kilometers east of northeastern Mindanao o ana sa coordinates nga 8.6 degrees north, 137.5 degrees east. Inubanan sa kakusgon nga hangin nga 55 kilometro kada oras do sa sentro ug ang paghuro sa hangin moabot sa 70 kilometro kada oras. Gibanabana sab kini nga moirog sa kasadpan amihanan kasadpan sa 10 kilometro kada oras. O kining bagyo musulod kini sa Philippine Area of Responsibility karong Huwebes o Biyernes sayo sa kabuntagon. O pagkasulod sa Philippine Area of Responsibility tagaan kini og nga pangalan nga Domeng og posible niini ang kusgon sa maong bagyo ug hangin habagat sa Sabado ug Domingo. Og posibleng dili na kini maghatag og mabagyohon nga hangin sa Caraga. Pahinumdom nga ang atong forecast
Para sa mosunod nga mga adlaw, posible paghihapon mausab maong dapat gayud magsunod o mag-atang permi sa pinakabag-ong update gikan sa Pag-asa. Og ang makaapekto sa weather system diri sa atong dakbayan og sa Surigao del Norte, sa Siargao Island ug Dinagat Island, mao ang trough of tropical depression. Og tungod niini, masinati nato ang mapanganuron nga kalangitan inubanan sa pagpatapatak nga pag-ulan ug dalugdog. Posible ang kalit nga pagbaha o pagdahili sa yuta sa panahon adunay kasarangan ngadto sa makusog sa mga pag-ulan. Hapsay ngadto sa kasarangan nga hangin ang magagikan sa amihanang silangan ngadto na sa amihanang kasadpan direksyon ug hapsay ngadto sa kasarangan ang balud sa kadagatan. Ang sukod sa wave height gikan sa 0.6 ngadto na sa 1.5 meters. Dugang pagsabot og tambag, puno og daghang panganod sa kalangitan ug taas ang tsansa nga mga pag-ulan ug dalugdog. Giabisuhan ang katawan labi na sa mga nga anaa sa low-lying o flood landslide prone areas nga mangandam sa posibleng pagbaha o pagdahili sa yuta sa panahon adunay masinating ang mga pagulan o dalugdog sulod sa komunidad o sa upstream, sa ibabaw, bukid sa inyong barangay. Kung adunay ipagawas nga weather advisory gikan sa Pag-asa, mas kusog ang masinating nga mga pag-ulan. Mag-atang sa thunderstorm o rainfall advisories o sa heavy rainfall warnings nga posibleng ipagawas gikan sa Pag-asa. Ang sukod sa temperatura diri sa dakbayan gikan sa 26 ngadto na sa 32.6 amtas sentigrado. Ang adlaw musubang karong buntag sa alas 5:16 ug mosalop karong hapon sa alas 5:54. Mao katong latest update sa lakat sa panahon karong adlaw gikan sa Pag-asa Surigao kini si Francis Simorla. Yan ang gusto ko. Straight to the point. Salamat Engineer Francis Simulan ng Pag-asa Surigao. Alas 6:32 na namati ka mo sa unang bahin sa ato programang Straight to the Point na tagapalisuhan na ang gihapon na sa ato sa Marjaon na Kabubuton na Downy Rock Darab Bango-Bango. Ato na sayran na isa ka 74 anyos sa na inahan tag-unay pagtigbas patay sa ija kaugalingon na anak. Ini ang detalye sa report ni Radyoman Gerson Fuentes. TXRS Radyoman Report. Wa na'y kinabuhing naabtan sa bana ang ijang asawa human nakahiagom sa ubay-ubay nga mga samad tinigbasan gamit ang hatsa sa diha nga mipauli kini sa ilang Pinoy-anan diha sa may sitio Upper Sangay sa Barangay Anumara pasado alas 6 antak na sa buntag kagahapong adlaw. Nakilayan ang biktima nga si Herminia Burha Lugsanay, 74 anyos, residente sa Nisgutan nga Dapid, ang naabtang nagkadugo human gitigbas kini sa anak nga adunay diferensyas pangisip nga nakilayan nga si Reggie Burha Lugsanay, 39 anyos. Saysay pa sa nakagitang bana nga nagkadugo na lang kining nakitaan sa ijang Pinoy-anan ang ijang asawa human kining nga tagtigbas mismo sa kaulingong anak dito sa sulod nga bahin sa ilang Pinoy-anan sa may kusina nga naabtan sa ijang pagpauli pasado alas 6 antak na sa buntag kagahapong adlaw. Diin na sumala pa nga ang ija usab nga mihimo sa pagpatay sa ijang asawa ang kaugalingong anak nga adunay diferensya sa pangisip. Sumala pa nga dali usab kining miresponde ang mga kapulisan aron usab sa paghimog imbestigasyon apan misampot kini sa usa ka oras nga negosasyon para mosurrender ang suspect nga nagtago sulod sa ilang Pinoy-anan og sa dihang misurrender na kini didto na nakuha ang atsa ingon man sa pikas kamot usab na nagbitbit usab kining sundangay nga gigamit sa maong krimen. Giton over gilan kini sa Central Police Station ang gitudlong suspect samtang apatay lawas sa biktima ang kasamtangang gipahiluna sa punerarya sa nahibiling pamilya. So ato ang klarohon radyo man na Gerson may diferensya sa pangisip o jaon ra sa ila panimayay. Yes, radyo man gay base sa report na PNP nga kini nga maong suspect dugay na nga panahon nga gihambing kini nga maong balatian og sumala pa sa saysay usab sa ijang amahan nga kini nga maong suspect nga ang ijang kaugalingong anak nga gibati kinig adunay diferensya sa panlawas ganing diferensya sa pangisip radyo man gay sa dugay
dugay na nga panahon apan niadto nga adunay higayon usab na mihimo usab kinig dili maradyaw pero makonsidera ra gihapon nga nakontrola nila pero kuman radyo man gay wala magdahom ang amahan ini nga mahimo ninja ang pagpatay sa kaugalingong inahan gamit ang pagtigbas patay kining at sa radyo man gay o gani sa pagresponde pa sa toong mga operatiba ng SWAT team nahimo pa kining dugay-dugay ang pag-surrender gumikan kay nagtago pa kini sulod sa Pinoy-anan ang gitudlong suspect nga nagbitbit og atsa og sundang sa dihang misulod na ang mga operatiba og didto na kumbinsi ang suspect nga mosurrender nabawi gilay nila ang mga kagamitan nga gigamit sa pagpatay mismo sa biktima og giturn over gilay kini sa Central Police Station ang suspect para sa dugang himuong investigasyon samtang ang patayng lawas radyo man gay agi palihilo na kuman sa usa sa mga punerarya diya sa may barangay Tava para sa dugang pag-imbestigar o pagpailaw usab sa post-mortem examination sa ato ang mga kawani sa City Health para masayran ang hinungdan sa kamatayon nining maong biktima. Dugay na na taghambin na sa ija anak. Yes, diferensya pero ilabay ni tagapatambayan sa matud pa posible na mga kadelikado. Jay higayon nga gipatambayan ni Radyo Mangay lagi sa gidugayon nga panahon nga gihambin niya ning balatian pero wala gid indo magdahom kining amahan nga mahimo niya ang pagpatay sa iyang kaugalingong inahan dito pagyud sa sulod sa ilang Pinoy-anan Radyo Mangay sa may kusina nga bahin og nadagta na lang kini sa kining bana or kining amahan kining iyang asawa nga kadugo ng adunay mga tinigbasan sa parte sa lawas Radyo Mangay hinungdan sa iyang hinalali nga kamatayon gani Radyo Mangay sa ato ang nakuha nga impormasyon nga kini nga maong suspect ang ipaubos pasab kini sa dugang pag-imbestigar kun masayran gayud Radyo Mangay nga aduna bagyoy diferensya gumikan kay ang doktor lamang ang suta kun tinuod bang adunay diferensya ang nasangpit so, na suspect. Jaon na sa kustodiya ha Ng Surigao City Police Station. jaon kay kun mulaong na jaoy may isa diferensya. Pila may pangidarunan ini? 39 anyos Radyo Mangay ang gitudlong suspect nga nagilay ang si Reggie Burha Lugsanay nga anak mismo nini nga gipatay niya nga inahan og ang inahan usab nagpangidaron og 74 anyos. So jaon na sa ila kustodiya sa PNP. Yes, pero prior nan ini waya bay pamilya ini kaugalingon ang suspect. Walay tagbutyag Radyo Mangay nga aduna ba kini pamilya pero usa lang kini kayanong 39 anyos nga taga barangay sitio upper sa ngay barangay Anumar og base sa police blotter gatong taghipos nga kini nga maong suspect ang aduna lang gyud diferensya sa iyang panghunahuna Radyo Mangay si hinungdan nga nahimo niya ang maong salaod og base usab sa ato ang mga pagpakisayod nga kini nga maong suspect gipaubos paghihapon kini sa makuting pag-imbestigar ng kapulisan. Kini inyong Radyo Man sa RMN DXRS Surigao, Gerson Galotera Fuentes, Tatak RMN. Straight to the point. Alas 6:38 na padadong kamo na namati ang dini sa RMN na DXRS Surigao 918 sa ijo mga radyo dial. Ini na ato programa tagapalijuhan ni Isabang sa ato sa Marjaw na kabubuton nan ACS Manufacturing Corporation ang tighimo nan Unique Maximum Toothpaste. Malampuson tuod ang tagapaygadyon na People's Day program di doon sa Barangay Luna, Surigao City. Kahapon na adlaw diin libuan na ka mga serbisyo na hatag ang aduna sa mga residente na Barangay Luna atol sa pagbisita na People's Day program og sa kinatibuk-an isa taga Butchag anan Surigao City Public Information Office na mo kabata sa 1,736 ang serbisyohan o nahatag ang atula sa People's Day na mga programa ngadto na sa
ato ang mga barangayanon sa Barangay Luna o tag-dumog didoon sa Margarita Elementary School na Barangay Luna na People's Day kagahapon. Diin na tag-sugdan ini alas 8 sa buntag hangtod na alauna sa hapon. Mo abot sa 1,736 ka mga serbisyo sa 621 ka mga residente na miintra sa amunang kalihukan sa local civil registry office. Miabot isab sa 42 ang ka mga individual ang nakaproseso na ilang mga birth certificate. Ang mula programa na balik ngiti na syudad 7 ka buok na mga lulo sa nanlulaan na tauran isab na ilang mga bag-o na pustiso. Hamok isab ang naka-haircut o nakapagupit ng ilang mga buhok tungod sa serbisyo ng Rainbow Connection na PNP sa Philippine Military Academy o Philippine Army. May tambong isab personal mismo sila City Mayor Pablo Eva Dumlar II, City Vice Mayor Alfonso Casura ug mga sakop sa konseho sa syudad. Mapasalamaton ko man si Kapitan Mila Vincent Aldunsa sa mensahe na bisan pa man duol ra ang ilang barangay pero tagdaya gihapon ato ang kagamanan sa syudad ang amo na programa para makatabang sa mga barangayanon. Ang pagpahigadson ng People's Day sa Barangay Luna nagpamatud isab na way tagpilian na barangay suod man o dili o ladyo man atanan gazud ang kantuan para matagan na tukmang serbisyo pulido di kalidad na serbisyo para sa mga Surigao-non. O gikatak na isab ang sunod na mga adlaw gikatak na isab na ipahigadson pa amo na mga programa didon sa iban pa na mga barangay. Straight to the point. Samtang 29 kabuok ang graduates na homestay Pilipinas sa training para sa Surigao City homestay operators o pakig-alayon isab sa Department of Tourism Caraga ang homestay Pilipinas sa training ang gihimo na dato na milabay na semana o hangtod ini nagtapos kahapon na adlaw. Mo kabat sa 29 ka mga partisipante gikan sa Sitio Brazil ng Barangay Mati o Barangay Dayasan, Mabwa, Ipil, Washington o Barangay Luna, lakip na ang Taft o Barangay San Juan, lakip ang Barangay Rizal ang aktibo na mihimo anan amo na komprehensibong training o pagbansay-bansay na programa. Si City Councilor Arnold Go, ang chairperson sa Committee on Tourism, iban isab ni Attorney Cristila Grace Aboniel, Youth Development Officer for og ang representante ni City Mayor Pablo Eva Dumlar II og lakip na niini as an ato City Tourism Cultural Affairs Officer Roslyn Merlin ang mihimo sa paghatag pagtunol sa amo na mga sertifikado sa pagtapos ng 29 ang kabuok na mga graduates atula sa graduation ceremonies na tagapahigadson ang kahapon na adlaw. Ang malapuson na pagpasiugda sa amo na training ang taghimo pinaagi na sa mga bag-o na mga homestay operators o ang paghimo na panumpa sa mga bag-o na mga opisyalis isab sa tagatawag na grupo na Surigao City Homestay Operators Association. Amo na mga individual ang nakadawat ng ilang mga hagit kuman sa ilang responsibilidad ang ilang liderato sa nandidikasyon sa paghahatod ng dikalidad na service-driven accommodations na nagpakita sa tinuod na pamatasan isab sa tagatawag na Filipino hospitality. O pasalamatan isa ba kumanan buhatan sa turismo sa syudad pinaaginan ni Miss Roslyn Merlin ang aktibo na partisipasyon o ang commitment pinaagina sa amo na pagbansay-bansay o mapasalamaton na ang Department of Tourism isab Caraga sa mga nahimong speakers facilitators para dinhi mahatod ang marjaw na giya o lakip na ang paghatag na malampuso na programa para sa ini na mga pagbansay-bansay o kumana bag-o na malipayon isab na amo na mga nakagraduar sa ini na tagatawag na homestay Pilipinas training. Straight to the point. Alas 6:44 na sa ato pagpadado na sa ato ang mga impormasyon sa ang mga balita dungan na tuod sa
tagahimuan na programa kagahapon sa People's Day. Ini ko man ang nadugang detalye sa report ni Radyoman Jojo Ferrol kabahin na sa tagapaygadon na People's Day program kahapon na adlaw didon sa Barangay Luna. Ang report ni Radyoman Jojo Ferrol. DXRS Radyoman Report. People's Day 2026 malapusong tagpahigayon sa Barangay Luna kagahapon. Ang libre na serbisyo gikan na sa mga naglaing-laing departamento sa gobyerno, syudad, nasyonal ahensya o pribadong organisasyon ang tagdaya dito na sa barangay. May padayag sa ija nakalipay og pagpasalamat si Barangay Kapitan Neil Vincent Aldonza ng Barangay Luna human tagpahigayon na isabaan na People's Day dito na sa ila barangay na kundiin maarang sa ilang mga residente ang libre na serbisyohan. Dito isab sa People's Day si Vice Mayor Alfonso Casura na kundiin isa-isa na tagpadayag ni ini at tumangan sa mga senior citizens ang mga benepisyo na madawat ng mga ini. Ilabi na sa pagtungtong ng edad na 80 anyos pataas. Sabi isab ni Mayor Paul Domlao tagpaningusgan ini na ikaupat katuig na pagpahigayon sa People's Day na kundiin importante ini para na sa paghatag serbisyo ngadto na sa mga residente. Di na kinahanglan ng mga ini na mukari pa diri sa tunga ng syudad para mahatagan ng serbisyo lagit pa na makadaginot sa ila pamasahe ug iban pa na mga galastuhan na tagpaningusgan isab dugang ni Mayor Domlao kung uno ka importante ang panagiusa para na sa pagpadadyon og dugang kalampusan pa ng programa. Isa sa mga highlights sa People's Day 2026 kagahapon dito na sa Barangay Luna ang 9 ka mga indigent senior citizens na nakabenepisyo sa programang libreng pustiso. Ilayom na sa balik iti program ng gobyerno syudad. Sa may saban na okasyon dito ang presensya ng pipila ka mga sakop ng sangguniang panglungsod. Inedyo na Radyoman Idol, Jojo Ferrol, Nadak, Aramen! Straight to the point. Alas 6:46 na sa ato pagpadadyo na sa ato mga impormasyon na sa mga balita. Ato na sayra na malampuson isab ang tagapahigadon na culmination na program sa National Heritage Month kagabi na tagapahigadon didon sa Maya City Cultural Center og dungan sa amuna pag-aabri sa amuna programa sa National Heritage Month celebration. Isa ka pasundayag sa pagkanta Surigao nun lakip na niini o pagkanta ng mga Binisaya lakip na niini ang balak Surigao nun na isa sa mga highlight sa amuna programa kagabi didon sa Maya City Cultural Center. Na imong bisita isab sa ngayan sa mga pisyalis sa syudad pinaagina ni Mayor Pablo Iva Dumlao II o City Vice Mayor Alfonso Casura, si Joshua Hili o kagawad Joshua Hili na nahimong pinasidunggang bisita atol sa amuna programa kagabi na nagsugod alas 7 o tagahimo ang pagpasundayag isaba sa mga balak Surigao nun na contestants nagadaiyang mga tinunan isab ang gikan dinhi sa mga tungaan sa syudad lakip na naharana duet contest na taga-intrahan isab sa mga singers ang gikan dinhi sa nagkalain-lain na barangay o lakip na mga tinunan dinhi sa ato syudad. Atol sa amo na programa tagapadayag isab na City Tourism and Cultural Affairs Officer Roslyn Armida Merlin ang mga dugang pa na mga paghatag na importansya sa pagpreserbar sa ato pinulungang Surigao nun o unta gamiton ini sa tanan na panahon. Tagpasalamatan isab niya na naghimo na dugang na mga pagpaningkamot para mapadlakdan pa na amo na programa sa ato kultura sa nato kasinatian isip mga Surigao nun. Ini ang nahimong tipik lamang sa nahimong pagpasabot na City Tourism Officer Roslyn Merlin sa mahinungdanon sa paggamit na nato pinulungan nato mga tradisyon isab na angayan na ipreserbar atul ini sa tagahimo na mga kalihukan sa National Heritage Month o taga-butyag pa ni Merlin na dili lamang kung sa kasaulugan nan ini National Heritage Month ipahigadon ang amo na mga paghimo nan ini na pagpreserbar paggamit sa ato
mga talento sa pagkanta, pag-awit na mga Surigao nun, paghimo na mga balak Surigao nun, tungod kay kinahanglan na adlaw-adlaw ini nahimuon para dinhi mahatod o maggamit sa sunod pa na mga henerasyon. O ini ato ang City Cultural Affairs Officer Roslyn Merlin. Mga kalibukan, diin mapreserba nato ang ato inistoryahan. Sa kuman June 12, nag-order na daan ang ato City Vice Mayor, isip siya may program head sa umaabot na selebrasyon. Naan, gikan sa MC, ngadto sa mga maghatag ng mga party sa programa, mga mensahe, kinahanglan sultihon sa Sinurigao. Surigao nun ang gamito na dialect. So, ako dyan ka-interesado ang ato mga opisyales sa syudad na magpabilin kuntana sa ato ng mga Surigao nun at pagpayangga ng ato kaugalingon na istorya. Si Atty. Jerry Bagan naglibog siya sa isahay sa ako istorya kay basa sa sadyo. Pero as attorney, pasaylo ang naningkamot sa plano na ito. So kita tanan, ako dyan ang challenge attorney. Hangit, ito ang mga Surigao terms or may mga pinulungan, sinultihan Surigao na Sabol Bisaya. Ako dili nagkadyan ko pure Sinurigao. Ako dyan hangit sa ato tanan, especially init-init kuman dinhi na kuntana ako si Ma'am Kay. Kay magpasalamat kayo ako especially sa ato mga media, labi na sa RMN na permi kayo sila na istorya na gamit na Sinurigao. So I hope iban sa mga radio stations may ilang tanang oras na mag-istorya ng Sinurigao. Diyaw isa gani, isa ka, kumana nato simbahan, diyaw na may kantanan na mahanamo na tag-compose na isa ka pari na Sinurigao or Surigao nun na ang mahanamo. Kaya kung kanto ko sa laing ng mga lugar dito sa Igorot, ng mga areas sa Samar, sa Waray, sa Bicol, diyaw magkatugan nila inistoryahan, no? Proud ko sa ilang mag-istorya kay Bicolano nila istorya. Sa Samar, winaray sa sila, no? Sa itaro lang kayo din habit na magkawayang ang ato inistoryahan. So dapat dili kayo dyan. Sa umaabot na mga katuigan, hinaot na dyan pa yung mga programa pariha ini na magtudlo sa ato na magpayangga sa ato istorya ng Surigao. So sa inyong tanan, salamat kayo karadyo. Bueno, tipik lamang sa nahimong pagpadayag sa mensahe na City Tourism and Cultural Affairs Officer Roslyn Merlin atula sa culmination na program kagabi doon sa City Cultural Center na diin tagapaygazon ang mga pa-contest ang balak Surigao nun lakip na ang mga pagkanta na napipila ka mga Surigao nun isab o gikatakda isab na taga-pasalamatan na tanan na mga mihimo sa pagsuporta sa inin amo na programa labi na sa kasaulugan sa National Heritage Month. Straight to the point. Samtang sa dugang panatoan ng mga impormasyon na asanan mga balita, isa ka suspetsado na may kalapasan sa ini na cyber libel ang dakop o tag-aresto kagahapon sa ato mga otoridad. Ini ang detalye sa report ni Radyoman Gerson Fentes. DXRS Radyoman
Report! Malampusong nasikop sa mga operatiba ng Surigao City Police Station ang gitudlong akusado nga adunay kasong paglapas sa Republic Act 10175 kon Cybercrime Prevention Act of 2012 human kini mga kasama nga gipakanaog sa korte o giisyu usab kini sa tuang mga kapulisan kagahapon adlaw sa may alas 10:45 antak na sa buntag sa Pinoy Anan mismo sa gitudlong akusado diha sa may Nueva Extension sa Barangay Thapa ning syudad. Nakundiin ang maong akusadong usa ka 32 anyos nga babaji nga kinsa usa ka OFWs og residente sab kini sa Nueva Extension sa Barangay Thapa ang nadakpan human sa pag-implementar sa warrant of arrest o pagsilbi sa warrant of arrest sa kasong Cybercrime Prevention Act of 2012 nga adunay criminal case number 18815 nga giisyu mismo ni Honorable Yunila Gorgolon ang presiding judge sa Regional Trial Court at 10 Judicial Region Branch 30 Surigao City. Pinitsahan niya atong Disyembre 17 sa tuig 2025. Ana-ana ko man sa kustodiya ng Surigao City Police Station ang gitudlong akusado apan tagtugutan kini sa korte nga makabayad sa piyansa mobalor sa 10,000 ka pesos isip temporaryong kagawasan sa nasangpit nga dinakpan. Kini inyong radyoman sa RMN DXRS Surigao, Gerson Galotera Fuentes. Tatak RMN. Straight to the point. Pwede alas 6:55 na sa ato pagkapadadyo na sa ato ang mga impormasyon sa mga balita. Sa nagpadadyon kuman na palaro nga pambansa dito sa Agusan del Sur. Diyan ay taga-pagawas sa mga update isab kuman ang Department of Education para na sa mga medal tally standing na nagkalain-lain ng mga riyon na intrakuman sa nagpadadyon na palaro nga pambansa 2026. O dito gikan sa Agusan del Sur ato pamation kuman ang mga update ang pinaagi na ni Radyoman Randy Lamanilaw na mismo si na isa sa mga naghimo isa ba na paghatag anan ini na dugang na pagpadayag sa coverage kuman ng Department of Education sa ini nag-intra nato ang mga student athletes o mga opisyalis sa DepEd agikan isab dinhi sa ato probinsya. Ini kuman si Teacher Randy Lamanilaw sa ija latest update agikan sa Agusan del Sur sa nagpadadyo na palarong pambansa 2026. DXRS Radyoman Report! Sa adlaw Surigao nun, anianan mga latest na mga panghitabo sa ato nagpadadyo nga palaro nga pambansa 2026 na taglayan na palaro tuag Sur 2026. Nagpadadyo ng impresibong performance mga atletang Karaganon, specifically ang Surigaonon ng mga atleta human amupat igbabaw ang Caraga Girls 3-on-3 basketball team ug masiguro ang ila pwesto alang na sa quarterfinals. Og ang grupo gikan sa Taganito National High School nagpabiling wayay kapildihan human nila pildihon ang mga upat pa ka mga ning agi na duwa. Gisugdan nila ang amo na pagdaog. Okay, ato balikan ang linya ni Radyoman Teacher Randy. 2018 nga scoring nga kadaugan patok sa Niraa gisugdan sa 1915 nga pagdaog kontra Cavraa o sa dominante nga 1911 nga kadaugan batog sa Region 1 ang team nga gilangkuban nila Ashley Lorraine Montejo, Rian Ata, Marian de Gastas o Kiana Grace Bagaan. Ubos sa pagiyan ni Coach Mona Lisa Guzon, nagpakita og ligon na teamwork og determinasyon. Tungod niini misulod sila sa quarterfinals nga puno sa pagsalig og nagdaya nan Garbor dili ra sa rehiyon ng Caraga kundi sa ato probinsya ng Surigao del Norte. Samtang sa swimming events nagpadadyon sab ang gadang kadungganan alang sa Caraga. Niagi sa Batanong Manalangoy nga si Brianna Alea Erno nakabot niya ang bulawanong kon ang bulawang medalya sa 400-meter freestyle. Human makarecord og impresibong oras nga 4 minutos og 38 segundos. Si Erno usa ka grade 7 student sa Surigao del Norte National High School mi patigbabaw sa final round ug nagpakita og
talagsaong abilidad isip pag ilaya sa ija kadaugan nakadawat siya ng 50,000 pesos na cash incentive samtang ang ija coach nakadawat usab og 10,000 pesos nga insentibo ubos sa pagiya ni coach Janice Garcia Redondo og trainer nga si Sir Noel Tandayag nagpadadyon ani ila kahayag isip usa ka pinakasaad nga atleta sa delegasyon. Dugang pa sa kalampusan sa Caraga ang nadugang usab ang medalya ni Jesler Est Peligro gikan sa Claver National High School human makadaog og bronze medal sa triple jump nga may gilayon nga 14.81 metros. Ang ija nahimo na naghatag og dugang garpo sa rehiyon og nagpamatuod sa kaligon sa Caraga nga athletics. Sa laing bahin, nagmalampuson usab ang Caraga sa sepak takraw sa ilang unang duwa. Napildi nila ang Bicol sa skor nga 3-0. Ang naghatag og kusog na pagsugod sa ilang na duwa. Gilauman usab ang ilang sunod nga duwa batok sa Car o Cordillera Administrative Region nga magpadadyon sa pagpangusog sa ilang na baruganan sa amo na kompetisyon. Sa kinatabukan, nagpadadyon ang ligon na pagrepresentar ng Caraga sa nagkalain-laing duwa sa nasudnong or palarong pambansa. Ang ilang mga kadaugan nagpamatuod sa talento, disiplina o dedikasyon sa mga batanong atleta nga nagdala sa dungog o inspirasyon sa ilang na rehiyon. Naghatag sa pinaka-latest na updates sa ato palarong pambansa boss sa delegado ng Surigao del Norte Division sa ato region ng Caraga. Kini sa Randy Manila anizo Radyo Man. Maradyaw na adlaw og God bless Surigao nan. Bueno, si Radyoman teacher Randy Lamanilaw live gikan isaba dito sa Agusan Nasor sa Padadyon Kuman na palarong pambansa 2026. O atangi ang pinaka-latest update ni ini gikan gihapon sa ato pagkuha na ini ng mga update ang gikan ni teacher Radyoman Randy Lamanilaw. So, gihapon na makamatod pa magpaulahi ang ato mga student athletes ang gikan sa division na Surigao del Norte o sa kinatibukan ang Caraga region para na sa nagpadadyon na palarong pambansa 2026 ang tungod kay ubay-ubay isab o nakaangko na ini ang naggalain-lain ng mga medalya ang ato first gold sa swimming o iban pa na mga taghimo kuman ng mga paningkamot na nato mga atleta sa Caraga para dinhi makaangkon anan ini na rang na mga medalyang buyawan o silver o bronze. So posible na sa upay mga kabag-uhan sa medal standing samtang nagapadadon ang duwa hangtod na ini kuman na Biyernes. Alas 7:02 na. Padadong ka muna namati ang dini sa RMN na DXRS sa Surigao. 918 sa inyong mga radyo dial. Inin ato programa tagapalidyuhan isa pa sa ato ng Megasoft Hygienic Products Incorporated. Antighimo ng lampi na pants baby diaper asanan sa Caesar Sanitary Napkin. Sa ato pagpadadon sa ato ang mga impormasyon asanan ang mga balita ato isab na siren na mihimo isab akuman na dugang ana mga pagpaklaro isab na ato ang kagamhanan na jaoy taga-sugyot kuman na pay parking ordinance ug otro pa ini na taga-tuki sa sangguniang panglungsod ini para dinhi maklaruhan gazud kun hai ang mga mahimong parking area sa mga sakyanan labi na kaya daghan ang mga dayan isab dinhi sa tunga ng syudad na taggamit na lamang na parkinganan o naghuot na ang mga ato kadayanan rason na daghan na isab ako man nagahimo na mga pagpaningkamot na makahimo na ila mga maparkingan pero
waya paghihapon mawaya na problema anan inin na ato mga kadayanan na taghimo na lamang na mga parkinganan lakip na din sa National Highway anan inin ang mga sakyanan sa mga motorista. O lakip na ni ini tungod sa kahuot na inin na dayan tungod kay side by side na lamang ang nagparking mga sakyanan ang taghimuan isab ako man na pagbantay anan ato ang kagamhanan ang mga nagunang kadayanan labi na ang pagpaymutang ang mga traffic enforcers para magbantay adilon sa kahapsay sa jagan sa trapiko. Pipila isab ka mga sumasakay anan tricycle nagabagot boto human taga did pipila nato sa pagsugod sa pag-implementar na inin mga city liners na dili na makasuyod lagpas dilon sa may barangay Luna o pipila ang mga residente isab na barangay Luna nasubo sa inin kalit pag-istrikto na isab anan inin dili pagpasuyod na inin pipila ka mga tricycle liners gikan dinhi sa syudad anan Surigao na dili makalahos dito sa may barangay Luna. Sumaya pa na ininapipila nato ang mga sumasakay na tricycle na lisod karazaw kuman na panahon og nakadugang na isab na gastuhanan nila sa plitihan na dili isab og pag matud pa subli nila na pagkasakay na sa mga kutobra dito sa may kanto sa may checkpoint og tungod ang kay di na palahuson pipila ka mga tricycle drivers na gikan dinhi sa syudad na masahiro og ini dapat dito na sila magsakay sa ini na mga Luna liners na mga klase na mga tricycle kun ato kay numduman na gikan na jaton na milabay na simana taga istrikto balik anan ato ang kagamhanan ang pag-implementar sa isa ka ordinansa na diin ang pagbawal sa mga city liners na mulapas didon sa may barangay Luna o sa tagahimo mga pasiuna isab na mga advisory anan na Surigao City Traffic Management Office anan jaton Mayo 16 na tagasugdan nila Mayo 20 Miyerkules inipasi sa ordinansa na Comprehensive Traffic Code of Surigao City na bawalan ang mga motorized tricycle for hire o mga city liners na mula pa sa may SMWD sa may kilometer 3 National Highway Barangay Luna o basihan yan ini ang taga-deklara na DILG o Department of Interior and Local Government kapahina sa paglimit sa paglimita sa paggamit sa mga motorized tricycles for hire sa mga national highways na programa isab sa kagamhanan sa syudad na diin para sa pagpalambo ang kahapsay sa nanluwas na kadayanan o likayan amo na mga motorized tricycle adilon sa National Highway. Samtang ipatuman ini na regulasyon nagapadadyon gihapon ang pagserbisyo sa mga multi-cab operators, mga motorized tricycles na Luna liner na rehistrado sa amo na ruta o iniisab na lakang para mapahapsay ang trapiko sa National Highway sa Barangay Luna tungod sa nasinati na paghuot sa kadayanan labi na gikan sa may checkpoint pasingod didon sa Gaisano. Taghangi ko man na City Traffic Management subay sa ila advisory gikan pa na dato na Mayo 15 ang pagsabot sa tanan para isab sa kaluwasan sa publiko. Pipila isab ka mga tricycle drivers gikan dinhi sa syudad naghimo na pagsaway sa inin amo na pagdili sa ila pero ang mga Luna liners na mga tricycle na pwede makasuyod dinhi sa tunga ng syudad para manguha isab maghatod ng mga pasahero o hinoon ang pipila na panidan isab na waya gajud dili tanan na matud pa na waya makasuyod din sa Barangay Luna tungod kay iba na taga-Pacquiao ang mga city liners pasingod na din sa Barangay Luna o nakalusot gihapon sila sa paggasuyod din sa may Barangay Luna sa kilometer 3 o pipila isab ka mga residente na Barangay Luna na unang nagsubli na isab na nagpabati ng ila kasagmuyo sa istrikto na dili paggasuyod na city liners tungod na kay pipila ni ini sa ila na
ulangan sa pag-uli anan oras ng gabi ug usahay amo himo anan inin pagpakyaw o kapag sakay nan in mga city liners na amoy gusto sam na mga serbisyo sa ila og no kahas sumaya pa an ila pagsamot na naplitihan sa ila pagsakay-sakay og tungod nan ini jaoy kakuyangon isab sa mga behikulo dito sa barangay Luna og pipila ni ini matud pa naluoy isab sa inin mga residente na magabit-bit pa ng mga bugat nila ng mga butang tungod kay mahimong 2 rides na lamang an ila pagsakay-sakay o paghuyat-huyat din sa may checkpoint o ini amoy isab tagapabati na napipila ang mga senior citizens na nagapaabot ng ila reklamo din sa RMN o taga-Butchag pa na sa kasamtangan adya igusod mga city liners na mga tricycle drivers na dili na mo himo anan pagdiretso diyon sa barangay Luna o kutob na lamang nila ihatod na taga Luna diyon sa may Water District og ang problema kay matud pa wayay dajon mga available isab na mga tricycle drivers o mga tricycle unit na Luna Liner na available og sahay maghuyat-huyat pa an ato pipila ka mga residente na mulahos didto hinoon an pabati isab na napipila ka mga tricycle drivers na unta i-konsidera isab ang gihapon na inin ila mga yangungo kuman tungod kay dili sab na himong patas an amo na ordinansa. Alas 7:10 na sa ato pagpadadyon nasa ato ang mga impormasyon nasa na ang mga balita dito sa kauluhan subli na isab na mi paddayag na dugang mga pagpaklaro isab na minorya sa ila pag-walk out sa plenaryo kagahapon human na taga pugos gazud ang motion na pagbutuhan ang pag-amyenda sa rules didon sa Senado o nag-walk out ang tipo ka miyembro ng minorya sa sesyon kahapon na adlaw didon sa Senado o taga Butchag pa na papati isab na ilang kasagbuyuan na pipila ka mga sakop sa minorya human ini sila na nag-walk out kahapon na adlaw o pipila ni papati na dugang para makaboto yung mga yun na mga pagpaklaro isab na ila paghimo anan ini na paggawas didon sa Senado o taga Butchag pa na gusto na ipugos gazud na majority na pagbutuhan ang motion ni Senador Rodante Marcolita na amyendahan ang Rule 14 Section 41 para tugutan ang isa ka senador na makatambong sa sesyon pinaagi na sa teleconferencing o video conferencing isgutan sa floor na mo na motion pero taga-Butchag pa na taga-pugos ini na taga-pungan isab ng minority ang tag-question kuman ni Senador Ping Lacson Senador Kiko Pangilinan o Senita Minority Leader Tito Soto na status na kung na-constitute na ba ang Committee on Rules o tagtumbok ni Senate President Alan Peter Cayetano na subay sa Section 136 ng Senate Rules pwede amyandahan ang rules pinaagi na sa motion sa pagbutuhan o dili kinahanglan ng endorsement ng Committee on Rules. Taga-Butchag pa ni Cayetano na ang requirement na report ini sa floor isa kaadlaw sa dili pa pagbutuhan o sumaya pa na dito na Mayo 11 pa ini na refer sa Committee on Rules amo na nagpagawas ng gika-report na ini sa plenaryo isa ka adlaw sa waya pa ang butuhan. Pero tagbutsyag ng mga senador anan minority na dili ini pwede pagbutuhan kung dili ini isa ka resolusyon. Tag-question isang kumani Soto kung batol pa braso pa ini atong kaya waya man lamang sila kay pawanan sa diyo na ex-commission members dyan Pinagpipilitan nila, naisip-isip na siguro nila dahil lumabas sa media na ilalabas na warrant of arrest. Alas 7:13 na o taw-taw dato pa mabatian na duganghan ay pa sa ato mga balita sa RMN Network News o sundan ini sa Diretso Balita nga Surigao. Marajaw na morning, adilon, marajaw na Miyerkules sa
ila ni Randy Santisa sa June Caranto nanito aparente marajaw na buntag og mo sunod na ang dugang panato ang mga impormasyon asa ng mga balita sa Army Network News og mabati gihapon ini didon na sa ato 94.1 IFM Surigao. Ako tuod taga-awahagan para kuman na Sabado jaoy gikatakda an Evangelical Crusade ng Fruitful Harvest International Ministry. Libre na medical, dental, optical mission sa ng Evangelical Crusade na ipaigadon didon sa may Barangay San Juan Multipurpose Gym sa Barangay San Juan. So giawahagan nato ang tanan para sa pag-aampo, paghatag ng inspirasyon, pagpalapad sa ato pagtuo sa Ginoo labi na ang pinulungan matud pa ang pagpadayag sa pulong sa Ginoo kuman umabutay na Pizza 30, Mayo 30, alas 6:30 ngadto na alas 6 sa gabi diyan sa Barangay San Juan Multipurpose Gym. Libre ini na Evangelical Crusade na hatod na Fruitful Harvest International Ministry o dungan sa inina amo na kalihukan ako man na Sabado Evangelical Crusade aja isa ba ipaigadon na mga raffle libre and raffle giveaways. So ato lamang dinhi paidumdum tanan na mga mutambong sa inin Evangelical Crusade and Fruitful Harvest ako man na Sabado alas 6:30 sa gabi diyan sa Barangay San Juan Multipurpose Gym. May kagayunan kamo na maka-intra sa inin free raffle giveaways mga bicycles, bags na inin pack na 5 kilo na bugas o mga school supplies. So free raffle giveaways ini o kinahanglan ako mudaog kamo kinahanglan na present kamo ato lasa mo na kalihukan para ma-claim nijo anijo pa premyo. So adyo kalimti ako man umabutay na Sabado Fruitful Harvest International Ministry jay Evangelical Crusade didon sa may Barangay San Juan Multipurpose Gym alas 6:30 alas 6:30 ngadto na alas 9 sa gabi og sa June 5 isab June 5 ipaigadon isab an amo na o June 3 sa June 3 isab ako man Miyerkules human sa inin pagpaigadon sa Evangelical Crusade sa June 3 Miyerkules alas 6:30 sa gabi ngadto na sa alas 9 gyapon sa gabi an amo na pagpaigadon sa Evangelical Crusade aduna na ipaigadon sa Surigao City Gym. So kuman Sabado anay Mayo 30 ang Evangelical Crusade ng Fruitful Harvest International Ministry dito sa Barangay San Juan Multipurpose Gym o sa Miyerkules apit sa 3 na Hunyo adto ini sa may Surigao City Gymnasium. So giawagan ang tanan ng mga interesado by bayad ini ang time of worship, inspiration, sharing of God's word. Kuman na umabutay na Sabado sa may Barangay San Juan Multipurpose Gym Mayo 30 o sa Hunyo 3 Miyerkules alas 6:30 gihapon adto sa Surigao City Gym. Adya ay mga paraffle ini sa raffle giveaways ay duha ka mga bike, bicycles, ay mga bugas na ipanhatag o mga school supplies. O sa Hunyo 3, isa ka motorcycle ang pil sa paraffle o 25 ka pack anan tagsa ka 5 kilogramos na bugas. So atender ka mo kay libre ini na paybayo gikan sa Fruitful Harvest International Ministry. Alas 7:18 na og good morning sa tanan nato ang mga suking tipaminaw ana namati ang komandi on sa ilang mga karadyuhan og balik kita sa ato mga isgutanan sa second portion pagka alas 8 human sa diretso balitang Surigao. Kaiba na ako diri oy good morning anay diha sa ilan ni Randy Santisa sa June Caranto nanito aparente og ngadto isab na sa tanan tuod ang mga partisipante
partisipante kagabi sa mga balak Surigao nun o harana duet competition na tagapaygaton kagabi sa Cultural Center. Congratulations Ijo tanan. Malipayon kita na nagtanaw sa kaabtik na nin ato mga Surigao nun na mga contestants atol sa ininaamo na programa kagabi. O congratulations sa City Tourism and Cultural Affairs Office. Pinaagi na sa pagpaguyon na nato City Tourism Cultural Affairs Officer Roslyn Marlina sa kinatibok ang staff sa malampuso niyo ng mga programa, labi na ang culmination program kagabi sa National Heritage Month. Diana Rose Asilagon, Veronica Santos Sildes, ngadto kay Marvin Futol, Esmeralda, Emmanuel Latuga, Marajaw na Buntag, og kay Diana Rose, kay Rebecca Pail, ngadto kay Florencio Avila, Nanito Aparente, Jun Caranto, Randy Santisa sa Marajaw na Buntag. Kay iba na kadari sa control, si J.O. Bataan, lakip na ni Perly Fernandez na nukadiyon sa may transmitter site sa Barangay Sabang. Ako si Radyoman Gaydolfo Chu, Marajaw na Buntag. Straight to the point. RMN Network News. Mal na ulan ang